So, paano naman kapag travel and tours? Wala kasi akong experience sa travel and tours, pero I can share with you my process na baka makatulong sa paggawa niyo ng ads. Don't worry kasi this will work for all industries. Since mas powerful na ang Meta AI, lalo na with its most recent update, actually gumawa na ako ng video about it at ilalagay ko na lang to sa comments para mapanood nyo. Hindi na talaga masyado magagamit ang detailed targeting sa Facebook ads. More on broad targeting na talaga ang nakikita nating magiging strategy natin in the next months. Although sa ngayon talagang nagma-manual targeting pa rin ako, lalo sa real estate clients ko, kasi mas nakakatulong na makapag-generate ng quality leads. Mas nag-work kasi sa amin to kaysa sa broad targeting. Pero we are slowly adapting creative diversification. So, nag-launch kami ng ads na iba-iba yung message, yung tone, format, and etc. Does it work? Based on results, yes. So, paano ko ba ginagawa yung creative diversification na yan? Ang secret ko talaga ay market research. Alam naman na nating lahat na laging nag-update si Meta and we don't have control over that. Pero, when you know your target market really well, kahit makailang update pa si Meta, mahahanap at mahahanap mo ang target market mo. Why? Kasi kilala mo sila. Kapag kilala mo ang market mo, mas madaling makapag-create ng connection ang ads mo. At kapag nakakapag-create ng connection ng ads mo sa target market mo, mas nagtitake action sila. So for example, kapag nakakita ka ng ads na may story at na-feel mo na ikaw yung dinidescribe nila sa ads, di ba mas na-curious ka? Di ba mas gusto mong bumili? Kasi may connection kang nafe-feel eh. Pero kapag yung ads, puro about sa products na lang, wala kang maramdaman na connection, automatically, you will ignore the ad. You can only create that connection when you know your target market. Ano ba yung mga salitang ginagamit nila? Ano ba yung mga problema nila? Ano ba yung mga ugali nila? At paano ba sila mag-isip? So, masyado na palang mahaba yung video na to. So, sa part 2 ko na lang i-share yung mga paborito kong gawin kapag nagma-market research ako.